Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa Makapili TV. So, vote buying, yan po yung pinakamalaking problema po ng COMELEC tuwing sasabit po ang eleksyon. So, sa ngayon po, ang vote buying po is hindi lang naman po yan sisimula bago mag-eleksyon. So, as early as last year pa po, nag-start na po ang pag-vote buying sa pamamagitan po ng pagbibigay ng mga ayuda. So, diyan po nagtatago itong mga congressman natin dahil ginagamit nila yung ayuda bilang substitute. Diba? Dahil hindi nga sila naglalabas ng pera, dahil ito ibigay ng gobyerno, sinasakyan po nila yung pamimigay ng ayuda at pinalalabas nila na dahil sa kanila, kaya nabigyan po ng pondo para makapagbigay ng ayuda sa mga kababayan natin mahihirap. So, isa yun po ng vote buying, pero hindi siya masasabing illegal dahil nga ito programa po ng gobyerno. Unlike kasi yung vote buying na ginagawa kapag one day, 1 week before ng election, ng pagboto, yun pa lang po masasabi natin illegal siguro yun kapag mga ganung mga araw na lang po yung binibilang bago mismo yung araw ng botohan is hindi na po, kumbaga illegal na po yun, so matatawag ng vote buying. So ito po yung nagiging ngayon ng COMELEC, paraan po nila. So humingi sila ng tulong at nakipagsanib pwersa sila sa NBI para tutukan itong vote buying. So panoorin po muna natin itong balitang to, pero syempre bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman po pakipindot po muna yung subscribe button. At the same time, palike na rin ng video, wala naman pong bayad dyan, kaya pindot na. So ito, panoorin po natin itong balitan to para malaman natin ano ba yung magiging hakbang po ng COMELEC para labanan yung vote buying na mangyayari sa midterm election po natin. Lumagda sa isang kasunduan ng COMELEC at NBI para labanan ang iba't ibang paglabag sa election rules. Isa raw sa inaasahan ng COMELEC ang talamak na vote buying sa 2025. Saksi, si Maki Pulido. Ang bilihan ng boto parang singtanda ng halalan sa bansa at hindi maiiba sa parating na 2025 elections. Ini-expect natin sa darating na halalan, magiging talamak ang pamimili. Nagagamit na ang payment platforms ngayon sa bilihan ng boto. Pero tingin ni Garcia, sa 2025 elections, mas personal ang magiging abutan ng pera. Alam na raw kasi ng vote buyers na minomonitor na ito ng mismong payment platform na agad ire-report sa COMELEC. Pag ikaw nagpadala. Kaya nga ang ginawa na nga ngayon ng mga congressman, lalo ni mga re-electionists, sila yung mas may advantage ngayon sa darating na eleksyon. Kasi sa mga tumanggap na ng mga ayuda, kabilang na ako, isa na rin po sa mga tumanggap ng ayuda, yung AKAP. Ito po ay programa po ng DSWD. Pero, ang nakakatawa rito, ang mga nagsasalita bago ibigay yung pondo, yung budget para sa mga kababayan natin, katulad ko, yung mga kongresista. At sila ay nagpapasalamat kay Speaker Martin Romualdez na sinasabi nila na kung hindi daw dahil sa inisyatibo niya, sa kanyang effort, hindi daw po magbibigyan ng katuparan yung pagbibigay ng ayuda sa mga kababayan natin. So ako hindi ko naman po itinatanggi na tumanggap din naman tayo ng ayuda, pero yun po yung ating naging obserbasyon nung tayo ay tumanggap ng ayuda, na programa ito ng gobyerno, pero ang mas nakikinabang is yung mga congressman, yung mga sitting congressman po natin. Andoon yung pangalan nila, andoon yung mga picture nila sa tarpaulin. Tapos, ang liit lang nung pangalan ng DSWD. So parang nagmumukha itong bigay ng congressman. So, pwede nating sabihin na kasama na ito sa vote buying. Although legal ito, dahil nga ito ay dumaan sa programa ng gobyerno. Unlike yung 1 week before ng election, ay mag-aabutan ng pera, yun talaga illegal yun.
Tsaka sa palagay ko, hindi gagamit or hindi aalis sa sistema yung mga lumang sistema. Hindi yun babaguhin nitong mga bumibili ng boto dahil alam nila kapag ito ay pumasok sa mga online wallets, madaling mo-monitor to. Siyempre may record diyan, may transaction record, di ba? Hindi kagaya nung abutan, walang records, di ba? Walang ebidensya. So paano mo makakasuhan yung isang tao kung wala kang ebidensya? Hindi naman pwedeng hearsay lang, nakagaya ng sinasabi ni Congressman Kong na basta marami ng chismis, pwede mo nang sampahan ng kaso. Hindi po ganun yun. Hanggat wala kang matibay na ebidensya, hindi ka pwedeng kasuhan. Mababasura lang yan kung kakasuhan ka nang wala man lang matibay na ebidensya. So, kaya sa palagay ko, gagamitin pa rin ng mga magtatangka mag-vote buying yung lumang tradisyon dahil ito'y walang ebidensya. At ito ay ginagawa one day, 2 days before ng election. Doon pa lang talaga nila ibubuhos yung pondo. Pero, ito yung pansinin nyo, habang lumalapit po yung kampanya, diyan po bubuhos ang pagbibigay ng ayuda ng mga congressman. Tandaan po ninyo, binawasan po ang pondo ng PhilHealth. So, hindi sila nagbigay ng subsidy dahil ang pinondohan nila is yung AKAP. Binawasan nila yung pondo ng DepEd dahil ilalagay din nila yung pondo doon sa pamimigay ng ayuda. So kahit tumatakbo na yung election campaign, pwede pa rin mamigay ng pera, ng ayuda ang gobyerno at sasakyan yan ng mga sitting congressman natin, yung mga nakaupo, yung mga incumbent, kumbaga. Sasakyan nila yan. Dahil nga naman, hindi sila maglalabas ng pera, hindi mababawasan yung hawak nilang pondo. Yung mga ibibigay na campaign na funds nila, malamang hindi nila masyadong magamit yun dahil sasakyan nila yung pamimigay ng ayuda. Palalabasin nila na yun ay galing sa kanilang inisyatibo, sa kanilang kumbaga sa tulong nila, yung mga constituent nila is nabigyan ng tulong through ayuda. Kaya mahihirapan dito sa tingin ko lang ang COMELEC na labanan tong vote buying na to dahil ang vote buying nagsimula na last year pa, nagsimula na yan. Doon pa lang sa People's Initiative. Kung naaalala ninyo, 'di ba, nagpapirma na sila diyan ng campaign signature, 'di ba? Pinalabas sila ayuda 'yon, pero yun pala gagamitin para sa pagpapalit ng konstitusyon sa pamamagitan ng People's Initiative. Yung nga lang nagkabukuhan. So doon pala nagsimula na yung pag-vote buying. Kaya kung mapapansin nyo, karamihan ng mga project ng gobyerno natin ngayon, lahat nakapunta sa pamimigay ng ayuda. Wala na yung BBM, yung build more. Diba? Yung ngayong plano dapat na itutuloy yung sinumulan ni Pangulong Duterte, diba? Sa build niya. Yung mga train system, pagpapadami ng mga skyway, yung mga NLEX, South XLEX, mga ganyan, di ba? Yun yung pinakaplano, yung mga subway. So, lahat yun natigil. So, lahat ng budget na dapat pondohan yung mga yon, napunta lahat sa ayuda. So, last year pa lang, 2023, nagsimula na yung pag-vote buying. Yung nga lang, legal dahil nga sasakyan nila yung pamimigay ng ayuda. Kaya tandaan nyo, sa mga tumanggap ng mga ayuda, pansinin nyo, sa mga tatanggap pa, kasi alam ko, dire-diretso pa yung pamimigay ng ayuda kasi itong 2025, merong pondong inilaan para sa pamimigay ng ayuda. Kumbaga obserbahan ninyo, kapag kayo ay nasama sa mabibigyan ng ayuda, malamang sa malamang makikita mo yung mga picture ng mga congressman at parang palalabasin nila na galing sa kanila yung pondo. Kaya hindi naman pwede imbestigahan niya ng COMELEC or ng NBI dahil legally
ayuda yun eh. So, wala silang makukuhang diyan, kumbaga hindi nila pwedeng gamitin yun bilang part ng vote buying. Dahil nga, kumbaga sabi nga nila, di ba, huli pero hindi kulong. Nagpadala sa 20 tao at mahigit sa isang araw, sa isang transaksyon, pipresyong ka namin na engage sa vote buying. Sa pag-aaral daw ng Okta Research, hindi nagbebenta ng boto ang karamihan sa mga Pinoy. Pero kalimitan, ang mga mahihirap na botante ang sinasamantala ng mga politiko. Totoo yan. Di ba? Kaya nga kung titingnan mo yung structure po ng ng bansa po natin, parang triangulo, di ba? So, kukunti lang po yung mayayaman. The rest nun, mga susunod, siyempre, middle class, tapos yung mga mahihirap na. So, kung titingnan nyo, mas marami yung mahihirap, yun po yung talagang binabagsak kanila ng pondo para sa pag-vote buying. Illegal or legal man, yun talaga yung binubuhusan nila. Siyempre, yung mga mayayaman, hindi na yung kailangan suhulan dahil din man niya makukuha ng padala 2,000 eh. 500, 1,000, hindi mo makukuha sana yan. Ang nila, baka sila pang magbigay ng pera eh. Pero yung mga mahihirap nating kababayan, especially yung talagang nandun sa may category ng C, D, tsaka E, talagang walang-wala, yung mga less fortunate, kung tawagin nga natin. Sila yung mga talagang tinatarget ng mga buhaya sa gobyerno natin. Sila yung target dahil sila talaga yung madaling mapaikot ang ulo. Lalo na sa ngayon, nagbibigay ng ayuda. So, maging ang labas niyan sa isip ng mga kababayan natin, etong congressman nagbigay ng ayuda na dapat yun talagang galing sa DSWD. Dahil nga picture nila yun nandun sa tarpaulin, tatatak sa isip nila na yung ayudang ibinigay is galing sa congressman, mayor, kung sino man yung kasama doon sa namigay ng ayuda na yun. Tatatak sa utak ng mga Pilipino, yun ibigay ng mga politiko na yun. Kaya nga kumbaga, itong mga politikong to, nag-i-evolve din. So, kung dati, pa isa-isa yung bigay, ngayon ang targetan nila talagang malaki yan na. Pansinin niyo, isa sa mga naobserbahan ko nung namigay ng ayuda, bago nila ibigay yung pera, talagang iipunin muna nila lahat ng tao. So, bago sila mag-start, kailangan mapuno na nila yung stadium. So, bago ibigay yung ayuda, magsasalita na dyan yung mga congressman at pasasalamatan na si Speaker Romualdez na kung hindi daw dahil sa kanyang initiative, walang ayudang makukuha yung mga kababayan natin. Maraming klase ng vote buying, pwedeng in cash or in kind, at kalimitan binubuhos ito sa mga huling araw bago eleksyon, ayon sa political analyst na si Ranjit Rai. Instead of thinking long-term and thinking of big things like democracy, citizenship, and leadership, they look at the short term. It's a chance for us to eat. Mas madalas daw na boto ng buong pamilya ang binibili. Talamak daw ito sa local level o para sa mga posisyon halimbawa ng councilor, mayor, governor o congressman. There's a package given to the family to vote or not to vote. Certain communities and barangays that are not favorable, a local politician will try to either prevent them from voting or encourage them to vote. Sabi ng COMELEC, pinahihina ng vote buying ang integridad ng eleksyon. Kaya nilagdaan ng memorandum of agreement sa pagitan ng COMELEC at NBI para mabantayan di lang ang vote buying, kundi iba pang paglabag sa election rules. Hindi ko sasabihin sa inyo ang gagawin naming action dahil malalaman na nila. Pero meron na po kaming